Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ay May Higante sa Aming Bahay. Akda ni Randy Garlitos, guhit ni Ferdinand Guevara. Inilathala ng Aklat Adarna. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan upang higit nating maunawaan ang ating kwento ngayon. Higante. Ito ay isang malaking higante. Bulahaw. Tinakpan niya ang kaniyang tenga dahil sa bulahaw ng kanilang kapitbahay. Napakalakas ng boses nito. Sumalampak. Ang tatay ay sumalampak sa sofa. Ganito siya umupo sa kanilang sofa. Sandata. Ito ang sandata ng mga sundalo. Ito ay ang kanilang baril at armalite. Oso. Ito ay isang oso. Ito ay isang uri ng hayop na napakalaki. Eskaparate. Ito naman ang ating cabinet kung tawagin. Lagayan ng ating mga damit at iba pang gamit. Dumadagundong. Dumadagundong ang tunog ng isang malaking drum. Bum 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 bum. May tanong ako sa inyo mga bata. Sino sa inyo ang may tatay na nagtatrabaho sa ibang bansa? At saan siya naroroon? Bakit kaya siya nasa ibang bansa? Sa ating kwento, ating alamin kung bakit kaya higante ang tawag ni Matmat sa tatay niya. Magbabago kaya ang tingin niya sa tatay niya? Makinig tayo sa ating kwento ngayon. Darating na ang higante sa ating bahay. Di mapakaling sabi ni nanay habang nasa pintuan naghihintay. Pati ang mga kapatid kong sina Ate Linggit at Kuya Utoy ay puno ng ngiti. At masaya ang mga mukha. Samantalang ako, nilalamig ang kamay at namumula sa kaba. Bakit kailangan pa kasing dumating ang higante at dito pa tumira? Ang bahay naming maliit na nga ay lalong sisikip pa. Dumating ang higante sa aming bahay ng hapon ding iyon. Dala-dala niya ang malaki niyang bag at maraming kahon. Andito na ako! Ang kaniyang bulahaw na parang kaboses ang isang kalabaw. Naku, nariyan na siya. Sabi ni nanay, kasunod ng mga kapatid kong hindi makapaghintay. Pagpasok niya'y dinig ko ang kaniyang paglakad. Bawat pag-apak ay mabigat at pakaladkad. Pagkatapos, ang higanteng sumalampak sa sala. Yakap-yakap ang aking ate at kuya. Habang ako'y nagtatago sa likod bahay, pasilip-silip sa bintana at nagbabantay. Binuksan ng higante ang malaking kahon na akala ko'y puno ng mga sandata at kanyon. Iyon pala, ang laman ay mga pasalubong. Para ito sa magandang silinggit. Hawak ng higante ang manikang may magkarang damit at may bahay-bahayang may maliliit na gamit. Para kay Utoy na sobrang likot. Sabay labas ng isang malaking robot na naglalakad at nagsasalita pa. At nasaan naman ang aking bunso? Habang nakatingin siya kung saan ako ay nagtatago. Gusto ko sanang kunin ang hawak niyang eroplano. Ikaw, Matmat, di ka ba magpapasalamat? Sabi ni nanay sa akin habang itinutulak ako papalapit sa higanting gusto akong yakapin. Salamat po. Ang tanging nasabi ko dahil sa higpit ng yakap ng higanteng sinlakas ng oso. Pagkatapos, agad akong kumaripas ng takbo pabalik sa nanay ko. Parang nahawakan ng multo itong bunso ko. Sabay tawa ng higanting parang kumakahol na asong mataba.
Ngunit, bakit ba talaga ako natatakot sa kanya? Hindi dahil sintangkad siya ng poste ng kuryente o sinlapad ng aming eskaparate. Hindi dahil sa malakas niyang pagtawa o sa boses niyang sinlalim ng pag-unga ng baka. Natatakot ako sa kanya dahil ngayon ko lang siya nakita at ngayon ay mas malaki pa kaysa sa mga retrato niya sa sala. Sabi ni nanay sa akin, galing daw kasi siya sa ibang bansa. Nagtrabaho siya roon ng maraming taon kaya di ko siya gaanong kilala. Pero huwag kang mag-alala. Lagi mo na siyang makikita at makakasama dito sa bahay kapag ako'y nasa trabaho at ang mga kapatid mo'y may pasok sa eskwela. Naku, maiiwan ako ritong kasama siya. Ano kaya ang mangyayari sa aming dalawa? Hindi kaya ako ay kanyang ibalibag ng buong lakas? O idribble na parang basketball? O ihagis na parang volleyball? O di kaya iluto na parang adobo? O apritada? O ikulong sa hawlang puno ng ipis at gagamba? Ganito kasi ang kadalasang ginagawa ng mga higante sa mga libro at comics na paborito kong basahin. Matmat, gising na! Bati ng higante sa akin sabay yugyog sa aking balikat upang ako'y dumilat. Matagal-tagal kitang hindi nakasama, kaya mamamasyal tayong dalawa. Payag ka ba? Sumagot ako ng, opo! Kahit mabilis ang tibok ng aking puso. Tinulungan niya ako sa pagligo, pagbibihis, at pagsisintas ng sapatos ko. Sa aming paglalakad, maraming tao ang bumabati sa higanting mabagal na lumalakad sa aking tabi. Aba, paring Lenny, saan kayo pupunta ng bulilit mo? Tanong ni Tito Arthur na may-ari ng malaking tindahang sari-sari. Hoy, kamusta ka na, Kuya Lenny? Nasaan ang pasalubong? Kantiyaw ni Tita Melly habang nag-iihaw ng relyenong bangus at barbecue na ititinda mamayang gabi. Nagtataka ako dahil di sila natatakot sa kanya. Abay, kilalang kilala pala itong higante sa aming barangay. Namasyal kami sa parke, sa museyong pambata at aquarium na may napakaraming isda at pugita. Pumunta kami sa mall at kumain ng hamburger at pizza. Unti-unting nawala ang aking kaba sa matangkad kong kasama. Lalo nang ngitian niya ako. Sabay sabing, sana'y masaya ka. At nang ako'y mapagod, ako'y kanyang isinakay sa matatag niyang mga balikat habang naglalakad. Masarap pala ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa tuktok. Mas lumilinaw ang panonood ko ng mga paputok. At nang sa wakas ako'y inantok at nagsimulang humikab, isinandal niya ang ulo ko sa tiyan niyang malapad at naramdaman ko sa aking noo ang mainit niyang palad. Marahan niya akong hinaplos hanggang sa ako'y managinip na nakasakay sa eroplano at sa mga ulap na sumisilip. Ngayon, alam ko na kung bakit itong sina Nanay, Ate Linggit at Kuya Utoy ay malapit ang loob sa higanting ito sa aming bahay. Siya ay higante, hindi dahil sa laki ng kanyang katawan o lalim ng kanyang boses kapag nakikipagkwentuhan. Siya ay higante dahil sa tawa niyang dumadagundong sa lakas, sa ngiting lagi niyang ipinapamalas, sa tatag ng mga balikat niyang malapad at sa haplos ng mahinahon niyang palad. At ngayon, habang kami nanonood ng TV, sana'y lagi na lamang sa aking tabi ang higante sa aming bahay, itong pinakamamahal kong tatay. Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo.
Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel!